Ayun oh. Hello guys, kamusta kayo? Andito na naman tayo, nagbabalik. Biyahe na naman. So, today papunta tayo sa Edge of Amaria. So, as usual, ito, napilit na naman tayo magmaneho. Kaya drive lang ulit tayo. Let's enjoy. Let's hit the road. So, nandito na po kami sa King Salman Road. Bali, nagsimula kami nito sa King Khalid Road. Then, kumaliwa dito sa King Salman. So, oras ngayon, past 4 p.m. So, nagkaayaan around 3 p.m. So, nag-prepare pa hanggang ito na nga, sa biyahe na kami, on the way na. So, convoy itong biyahe namin na to, may sinusundan kami. Medyo mabilis lang yung andar nila, kaya hindi makita. Pero nakakasunod naman tayo. Kita ko naman sila. So, as you can see guys, tong daan na to, hindi naman siya kalakihan. Parang rural area na tong lugar na to. Kasi itong paligid namin, parang mga bulubundukin eh. Parang dinidevelop na lang tong daan na to. Talagang pagkabiglaan yung lakad, natutuloy. So, ito nga po, dahil nabigla nga kami, wala man lang kaming nadala, hindi man lang kami nakapag-prepare ng ma-share ba. Kasi alam ko, yung kasama namin is may dala silang mga maiihaw, may dala silang mga pagkain, ganon, mga snacks. Ewan ko, hindi ko sure, tingnan natin mamaya. Ang plano sana namin is doon na lang kami bibili sa pupuntahan. So since itong lugar na pupuntahan ay rural area, tsaka bundukin, di ba, sa edge nga, Amaria, so means mountainous area yun, no? So parang walang mabibilan doon. So kailangan talaga beforehand, bago ka magpunta doon or sa mga madadaanan ng mga tindahan, doon ka nabibili. Ito nga itong dinaanan natin na ito ngayon, no? Parang yung bundok siya na hinati, no? Biniyak sa gitna para makagawa ng daan. So ganun po talaga usually yung mga ginagawa, no? Para mapabilis yung dadaanan mo, hindi ka naiikot. Kung may kailangan biyakin, bibiyakin talaga kailangan para hindi mapalayo yung daan. So ayan po yung Sportage, no? Yung kasama natin, sila yung sinusundan natin. Medyo mabilis lang talaga sila, mabilis talaga. Sanay sa hatawan yung driver natin. Nakakagulat lang sa daan dito dahil meron palang humps, di mo mapapansin dahil wala man lang mark yung humps na yellow line, ganun. So bago kami bumiyahe talaga, sinigurado namin na nakapagpa-gas kami, nakapagpa-gasolina dahil di namin tansyado kung gaano kalayo itong pupuntahan namin. So pagka meron kayong mga long trip, mga ganitong malalayo, better magpagasolina na kayo. Either full tank or less than a full tank. Para kahit na mawala kayo, maligaw, magpaikot-ikot, hindi kayo mag-aalala sa gasolina. According dun sa kasama namin, sa sinusundan namin, ito yung daan talaga papunta sa Edge of Amaria. So wala akong kinat dito, wala akong pinutol para masundan nyo, no? Kung paano yung way papunta doon. First time lang din namin na makakapunta dito, so hindi ko talaga alam yung daan. Kapag sinearch mo sa Google Map, hindi ko lang sure kung matatrack, no? Kung makikita yung location. Kasi pagka tinype mo sa Google Map, Edge of Amaria, lumalabas sa Amaria Resort, mga ganon, Amaria Village. Ang edge na lumalabas dito ay ang edge of the world, which is magkaiba silang dalawa.
Pero sabi naman nila, malapit lang dito, magkalapit lang daw itong dalawa na to. Ang Edge of Amaria at Edge of the World. So as you can see, no, wala na mga bahay-bahay dito. Buti may mga poste pa. At maayos pa yung daan. Yan, may mga bakod. Ito, mga lupa-lupa na, mga bato-bato. Parang heading mountainous area na ta. Actually, matagal na namin pinaplano rin magpunta dito. Kaso lang alanganin nga kami kung kami lang ang pupunta. Parang nakakatakot magpunta dito na kayo lang, isang sasakyan lang, wala kayong kasama, di ba? Lalo't hindi nyo kabisado yung lugar, hindi nyo kabisado yung pupuntahan nyo. Mahirap na, di ba? Lalo yung ganito pa at sa parang bundok to. Parang liblib na lugar. So kung mawala ka dito, okay lang. Ang mahirap, yung masiraan ka, maplatan ka, ganun, abutin ka ng gabi, tapos hindi mo pa alam yung daan, di ba? Kaya safety first tayo. Check nyo rin po yung mga gulong ninyo, yung sasakyan ninyo, kung kondisyon. Kasi alam ko, lalo yung gulong, kasi yung dadaanan nga dito, hindi naman puro ganitong sementado. Meron ding rough road. So hindi pa tayo nakakarating doon, makikita natin mamaya. So thank you po dun sa nag-aya sa amin at dahil tong ganitong activities, ganitong road trip, mahirap na gawin pagka tag-init. So habang maayos pa yung panahon, malamig pa, ito yung perfect time para gawin yung mga ganitong activities. Kumbaga, presko, di ba? Itong pagpunta pala namin na to, Ramadan eh. Ramadan ngayon, kaya lumakad kami ng bago maghapon, late afternoon, para pagtapos ay pwede na kaming kumain. Yung iftar, yun. So kahit magluto ka, mag-ihaw ka, may makakita sa'yo, okay lang kasi iftar na. Ito, kita nyo yun, daan, parang nag-iiba na itsura, no? Parang wala na tayo sa Saudi Arabia. Parang wala na sa Riyadh to, malayo na talaga sa city. Sa bundok na talaga, as in bundok, ayan, kitang-kita nyo naman, no? So yung sinusundan pala natin nagmamadali siya dahil para maabutan yung sunset doon sa edge ng Amaria. Tama nga naman kasi medyo late na kami umalis kasi. So sayang naman kung hindi makikita yung sunset, no? Kaya medyo nagmamadali talaga kami. Isa yun sa magandang highlights sa pupuntahan natin, yung sunset, makita natin. Na nandun ka sa ibabaw ng mataas na bundok, gano'n. Ito nga po, sunod lang tayo dun sa sinusundan natin. Ang takbo natin is nasa 70 to 80 kilometers per hour. God willing, hopefully, maabutan naman natin yung sunset na dadating tayo doon before sunset. Kasi wala pang 5 o'clock. Alam ko sunset nasa around 5:30 onwards. Kita nyo, walang masyadong mga sasakyan ngayon. No? Parang kami lang yun nandito. Hindi ko alam kung late na ba kami umalis o yung mga tao nandun na or wala talagang pumunta ngayon. Baka mamaya nandun na pala yung mga tao, no? Marami ng tao doon, wala na tayong mapwestuhan. Ayun, kita nyo, di ba? Wala na rin mga ilaw dito. May mga poste na kuryente, pero wala kang makikitang ilaw sa poste. So ito yung sinasabi ko na mahirap magpunta dito na kayo lang. Lalo't hapon na, sigurado abutin tayo ng gabi din ngayon.
At yun nga, no, mahirap yung hindi natin kabisado yung daan, lalo yung ganito, liblib. Oh. Tapos wala pang ilaw. Mamaya pagbalik natin dito, kasi dito rin tayo dadaan, pabalik, pauwi. So more or less, gabi na yun, wala nang ilaw, wala nang liwanag. Merong liwanag siguro yung sa buwan, ilaw ng sasakyan. Ang mahirap niyan pag di mo kabisado. So wala pang ilaw, ganito, di ba? Ito yung daan, no, parang two-way na tong isang daan na to. Kanina, may daan pa dun sa kabila eh. Kaliwat kanan yung daan eh. So mula dun sa Riyadh, siguro mga nasa 30 to 40 minutes na kaming tumatakbo. Ganon kalayo. So today is February 28. So huling araw na pala ng February, no? February 28, 2026. And Ramadan dito sa Saudi Arabia. Ramadan Mubarak. So, ang translation nun, Blessed Ramadan. Ganun. Ito, bumibilis na pala yung andar natin. Nasa 90 kilometers per hour na pala tayo. Hindi ko napansin. Napapabilis din yung andar natin dahil hinahabol natin tong Sportage, yung guide natin. So time check, 4:28. So abot nga tayo ng sunset na ito. Before sunset, nandun na tayo. So dito sa pupuntahan natin, sabi nila, ang kailangan daw na dala mo sa sakyan dito, SUV. I mean, mataas na sakyan, ganon. Pero pag ganito naman yung daan, parang okay lang naman ang sedan. Let's see, tingnan natin doon sa rough road mamaya. Kasi sa mga nadidinig ko, may mga nagdala na ng sedan dito eh. Sedan, I mean, yung mga kotse, ganun. Sabi nga lang nila, talagang di may iwasan, sasayad yung ilalim. Pero dahan-dahanin mo lang. At pipiliin mo yung daan, huwag ka dun sa malalim, huwag ka dun sa may mga matatalim na bato na alam mong aabutin yung pang-ilalim, ganun. Nakakatawa yung mga ganitong biyahe, no? May kasama ka, road trip, adventure, di ba? Yung di mo alam kung ano yung madadatnan mo doon sa pupuntahan mo, kung anong itsura ba ng pupuntahan mo. Basta may dala kang sasakyan, kondisyon yung sakyan mo, may gasolina ka, go lang, di ba? Enjoy. Well, ang weather pala dito sa Saudi Arabia ngayon, tama lang, tamang-tama na lamig. Malamig siya, pero hindi naman ganong kalamigan. Nagsimula yung lamig dito since November 2025. So, February na, nakailang months na rin, 5 months, 4 months, ganun, na malamig. Siyempre dito sa Saudi Arabia, alam niyo naman ang weather dito, mainit talaga dito, no? So, yung mga taman lamig is malamig na talaga mao-consider. Pero may mga pagkakataon talaga na yung lamig is matindi, nangangagat na lamig, no? Ewan ko na lang kung talagang lamigin kayo tulad ko. Kasi sa akin, malamig na. Sa iba, hindi pa eh. Gulat naman namin dito sa mga humps na to, no? Sa nilayo-layo ng andar natin is bigla nagkaroon ng humps. So ito na po yung rough road. Ito na yung mga bato-bato. So hindi naman malalim yung daan, no? Hindi naman din kalakihan yung mga bato. So pwede ang kotse dito, pwede ang sedan. At yung daan niya, hindi naman yung typical na lupa, yung putik, hindi. Ito yung parang desyertong matigas.
na lupa na may mga bato-bato. So pasensya na kayo, medyo maalog tong video natin kasi kinuha ko to dito sa sasakyan natin yung video dito sa sasakyan natin, yung camera ng kotse. Ito nga yung plus 360. So ganito pala yung mga ganitong camera, pagka maalog din talaga siya. Yung guide natin talagang mabilis ang andar niya Kaya hinahabol ko siya Mamaya biglang lumiko at mawala rin tayo So hindi pa rin talaga siya totally liblib na lugar. Kita nyo, andyan may mga poste mga tower ng mga kuryente, di ba? Itong lugar na to, sooner or later, pag na-develop to, maganda na dito. Easy access na dito sa Amaria. Kasi dito na malapit na Talagang bilib lang ako dito sa Saudi Arabia, no? Ang bilis nila i-develop, lalo yung mga daan nila. Pagka inisip nila na ipagawa, talagang ipapagawa nila, tatapusin nila. Tulad nito, no, yung inandar natin na malayo. Sigurado, rough road yun nung una. Wow, mukhang nandito na tayo sa dulo. Dulo ng bundok, parang Rocky Mountains, no? Ayan, kitang-kita nyo, no? Sarap nito doon sa dulo para ma-videohan natin yung baba. Sigurado mataas to So parang walang mga tao, no? Parang kami nga lang talaga yung nagpunta dito ngayon. Wow, itong daan na to, pag di mo alam to, pag di mo kabisado dito, mawawala ka dito. Lalo pagka inabot ka ng gabi, paano ka babalik, di ba? So susundan mo lang yung bakas ng mga dinaanan na yan, no? Pero pagka madilim na, wala nang ilaw, hindi mo na siguro makikita yan. Ayan na guys, parang nasa edge of the world talaga tayo, no? Parang edge of the world na nga rin to, siguro dito na rin yung banda, malapit lang. Ganda dito, parang feeling ko nga wala na kami sa Saudi Arabia nito Parang pakiramdam ko nasa Arizona So shoutout po sa mga nakapunta na dito, no? Baka pwede po kayong mag-comment kung tama ba itong dinaanan namin or may ibang daan pa na papunta dito. Inabot na rin po ba kayo ng gabi dito? Nakapag-picnic na po ba kayo dito sa Edge of Amaria hanggang gabi? Or baka nag-picnic na rin kayo dito, pwede rin siguro magtayo ng tent dito, no? Dito ka matutulog. Abutin ka ng hanggang umaga, ganyan. So safe po ba dito? Safe naman siguro, no? Di namin alam, di namin sure. So ito nga po, no? Nandito na tayo sa dulo, huminto na yung kasama natin, kaya hinto na rin tayo. Ito yung dulo niya, no? Finally, nakarating din tayo. So, baba na muna tayo, mag-picture tayo, mag-video. Tingnan natin gaano kaganda ang Saudi Arabia, ang Edge of Amaria. So, maaga pa, maliwanag pa. At wala pang sunset. Parang foggy nga lang, no? Hindi ko alam kung fog ba yun or dust. Di clear yung malayo pag tinignan mong malayo. Malamig dito dahil mataas nga no? Malakas din yung hangin kaya dapat may dala tayong jacket. Lalo siguro mamaya habang dumidilim mas lalong lalamig. So wala pa masyadong tao dito, no? Meron mangilan-ngilan kaso lang magkakalayo kami. So ito nga po, nilipat kami ng pwesto dito sa bandang dulo para kitang-kita namin yung magandang view. Sigurado maraming tao dito lalo kung Friday.
Pag Sabado kasi iba may pasok na. Well, okay na rin para makapwesto tayo ng maganda dito. Para hindi rin masyadong crowded at hindi masyadong maraming tao. So ito nga po, nagpe-prepare na rin kami para sa mga pagkain, mag-iihaw. So till then po, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito. Sana po nagustuhan yung video natin ngayon. At hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.